Okay, ito mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Matapos hong i-expose, matapos hong ihayag ho ng buong tapang ni dating sekretary ho ng DOJ, itong ating bagong ombudsman, Boying Crispin Remulla, na itong mag-asawang Diskaya ay pinoprotektahan ho si Senador Bongo ay rumes back ho, ito hong si Senador Bongo, todo paliwanag, todo hugas kamay. At nako mga kababayan, maraming na-shock ng mga reporter na kung saan ay ito pa lang si Senador Bongo ay handa hong itakwil ang kanyang tatay at kapatid. Wag lang ho at wag lang masali or wag lang maniwala ang taong bayan na may kinalaman ho siya dito ho sa maanumalyang flood control issue. Nako, naloko na. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, huwag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Nagmamakaawa ho itong si Senador Bongo na ilabas daw ho ang katotohanan dyan ho sa maanumalyang flood control issue. Ano ho ba, Senador Bongo, ang basihan ng pagsasabi ng katotohanan? Yung sila lang ang madadamay at kayong grupo ng mga Duterte ay hindi? Kapag nadamay ang ibang senador, nadamay ang mga ibang congressman, nadamay si Saldico, nadamay si Martin Romualdez. Pero pagka kayo madadamay, hindi na ho makatotohanan, Senador Bongo. Kasi nga, inuulit ko mga kababayan, hindi na ako magugulat, hindi na ako magtataka. Posible talagang po pwedeng makarating ho sa panunungkulan ho ni Digong itong pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control. According ho sa mag-asawang Diskaya, nagsimula ho sila nakatanggap. Naka-engage ho ng malalaking proyekto dyan ho sa DPWH 2016. Sino ang presidente? Si Digong. At pagkapanalo ho ni Digong, kauna-unahang personalidad, si Mark Villar inupo sa ahensya ho ng gobyerno dyan ho sa DPWH bilang kalihim sekretary ho. At itong si Alcantara, District Engineer ho ng Bulacan, ang nag-appoint ho si Mark Villar. Itong dating si Undersecretary ng DPWH, si Romero, nanungkulan ho sa ilalim ho ni Mark Villar. Na inappoint naman ho ni Digong, dyan ho sa DPWH. So, ano pa yung pagtataka natin? Diba? Magulat na lang siguro ko, Senador Bongo, mag-isa ka, o kaya si Digong lang ang nadadamay. Baka magtaka pa ako. Baka isipin ko pa, invento ito kasiraan sa inyo. Hindi lang naman kayo Hindi lang naman ikaw ang nadadamay, binabanggit. Marami kayo. Ano ito? Ang kasali lang, ang madadamay lang sa maanumalyang flood control dito lang sa Administrasyong Marcos. At sa Administrasyon ni Digong, wala na. At kapag kayo nababanggit, ay hindi totoo. Kapag ang nababanggit, mga kapanahunan ni Pangulong Bongbong ay totoo. Ganun ba? Ganun ba ang pagsasabi ng totoo sa'yo? Tutuloy natin. Let me repeat. Kilala yung mga Diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Napakinabangan naman ng tao. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan. So check kung tapos na po at napapakinabangan. Meron bang problema? Kung may problema, kasuhan niyo po. Please,
Para po nagsasabi, kasuhan niyo po. Po akong inalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Focus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Sir, there are claims that the Discayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya. Talaga malapit na eh. Lumalabas naman eh. Ayan mga kababayan, meron siyang minention, no, na word na buhaya. Alam naman natin mga kababayan, pag binabanggit ng buhaya, ngayon dito sa usaping flood control issue, nakakabit ho yan sa pangalan ho ni dating Speaker Martin Romualdez. Kasi yan ho ang ginagawang sa kanya, panukso, pati ho sa, especially ho dyan sa social media, Facebook, TikTok, no, ginagamitan ho siya ng AI ho na crocodile. Nalalabit na raw sa mastermind. Ang natutumbok daw mga buhaya, kaysa ganito, buhaya. Mga kababayan, mga kanalays, hindi naman sinasabing siyang mastermind. Wala naman sinasabing mastermind. At wala naman sinasabi na kapag ka nadamay ka, sumabit ka sa usaping maanumalya ng flood control, ibig sabihin, sila iligtas na. Hindi ba pwedeng lahat kayo? Kasi nga, inuulit ko, sa aking pananaw, mga kababayan, bilang isang netizen, butante, netizen ho, bilang Pilipino, ako na a-analyze ko, wala, pagdating ho sa DPWH, dito sa anomalyang flood control, lumalabas mga kababayan, walang kulay ito. Wala. Parang naging gatasan ho ng iba't ibang kulay. Parang lumalabas, walang kulay. Pwedeng may pula, pwedeng may loyalist ni PBBM, kapadrino niya, pwedeng DDS na bata ni Digong, na mga politiko, pwedeng dilaw, pwedeng kakamping. Wala namang sinasabi na Bongo, na kapag ka nasabit ka, ibig sabihin, yung iba hindi na. Katunayan, mga kababayan, ang National Bureau of Investigation, may mga gusto ng kasuhan. At meron na hong naka-freeze, libo-libong naka-freeze ho na bank accounts. Pinreeze ho ng AMLAC na request ho ng ICI. So, ibig sabihin, hindi lang si Bongo. Ano ba yung explanation mo? Ha? Ano yan? Pang-sales talk? Pang-ligaw? Ano ba yan? Yan ang hanapin nyo, panagutin nyo, kasuhan nyo. Ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang cover-up na nangyayari. Tumpukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, masabi kayo ng totoo. Wala kayo at wala silang dapat protect. Nananawagan daw ho siya sa mga witness na magsabi ng totoo. Alam niyo mga kababayan, itong si Ombudsman, Boying Crispin Remulla, hindi naman ito biglang mag-iimbento sa utak niya na pinoprotektahan ng Diskaya itong si Bongo or pamilya ni Bongo. Hindi naman magsasalita ng ganyan yan. Nang walang basihan. Kasi syempre hindi pa natin alam ho anong nangyayari sa loob ho ng ICI. May mga binabanggit ho kasi dyan na hindi binanggit sa Congress, hindi rin ho binanggit sa Blue Ribbon Committee. Hindi rin ho natin alam pa nangyayari sa DOJ. Kasi kung iimbentuhin lang din ni Boying Remulla yan, asa ng ebidensya? Wala rin naman yun. So, ibig sabihin, mga kababayan, may mga lumalabas talagang pangalan. Ako mga kababayan, hindi rin naman ako magugulat kung sabihin ni Senador Bongo na wala siyang alam. Kasi mga kababayan, halos lahat naman ang pinagbibintangan ngayon, o halos lahat naman nadadamay, sabit, nababanggit ang pangalan, wala naman talagang umaamin. Sino aamin dito? Ha? Sino aamin? Walang aamin.
Kahit isa wala talagang amin yan. Expect na natin yan. Eh kung lahat ho ng politiko paniniwalaan natin sa sinasabi nila na wala silang alam, abay, wala na talagang siguradong mananagot. Naloko na. Ha? Pakinggan pa natin konting sinasabi niya. Proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any governmental transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na may tinausap po ako, nakisali ako sa any government transaction. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko Nagtatrabaho daw siya sa taong bayan. Eh, isipin mo nga ito si Bongo, nung senador na ito noong 2019, nanalo siya. Isipin mo, nagtatrabaho, office hours ng Senado, kahit saan ho, kasama pa rin ni Digong yang sa helicopter, kahit saan magpunta. Wala raw siya kinalaman. Actually, mga kabay, sabi ko nga sa inyo, laway lang naman puhunan yan, ganun lang naman sasabihin niya. Wala siyang kasalanan, wala siyang alam. Senador siya ng taong bayan. Wala. Walang magsasabi talaga. Walang aamin dito. Ito nakakagulat, mga kababayan. Sa sobrang itong si Bongo, ayan, nag-aalala na sa kanyang sarili dahil nadadamay. Nababanggit siya rito sa maanumalyang flood control. Nagawa niya hong itakwil ang kanyang tatay at kapatid. Ha? Kasi yung binabanggit ho na contractor company na kung saan nagmamay-ari ang kanyang kapatid at ang kanyang tatay, ito ho yun CLTG Joint Venture Project with St. Gerald in Davao Region. Yung St. Gerald, mga kababayan, yun yung pagmamay-ari ho ng Diskaya. Nakipag-join project. Itong pagmamay-ari ho ng contractor company ho ng tatay at kapatid niya. Yung CLTG. Ayan ho. Nagawa niya hong itakwil, mga kababayan, ang kanyang tatay at anak. Maniwala lang ho ang taong bayan na wala siyang kinalaman dito sa maanumalyang flood control. Pakinggan ho natin. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Nakapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito. Unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Napili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang... Grabe. Grabe, mga kababayan, no? No? Tinakwil niya ho yung kanyang tatay at anak. Isipin mo, sabi niya, kung pwede lang makapili. Ano ibig niya sabihin? Para bang talagang pinamumukha niya na handa niyang palitan ito? Para bang gusto niya talagang ipamuka na huwag maniwala ang taong bayan na sabit siya. Mga kababayan, tatay yun at kapatid niya. Saan kukuha ng impluensya yan para makakuha ho ng proyekto? Sa gobyerno. Sa DPWH. Tapos panahon pa ni Digong. Tapos ano ba siya kay Digong? Okay, mga kababayan, kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.